Sana naman naka-concussive blast yan kasi Concussion. ayun, kailangan ng clear wave pare. Oo. Well, very interesting finale para sa ating Season 18 opener. And look at this, Sanford XP with his Atlas kontra sa isang Barats. This is the first time na makikita natin yan. And perhaps even the first ever dito sa MPLPH. Well, nasimula naman na ng mga Carmilla, why not? Diba? Kumuha tayo ng isa pa sa mga setter. Kaya lang ang magiging problema nila dito ay yung Valentina na naging huling pick. Naging counter pick ng Falcons. Ano to? Magiging challenge talaga to sa Falcons, sa Team Liquid Island. Mukhang may mga bago na naman tayo papraktisin sa mga XP lane natin dito. May Carmilang nadagdag, may Atlas pang nadagdag. At ito na yung emblem pare. Double boots plus passive. Yun. So medyo pang-respo siya. I wonder kung ano yung... okay, so nag-tank emblem siya. Nothing really surprising. At ito yung mga lanes din na masasabi mong wala ding mangyayari. Hindi naman talaga magkakapatayan tong dalawang to. Kahit pa siguro sumama yung iba, makisaw-saw yung iba. Sobrang kunat nilang dalawa. Oo. Tsaka parang ano, no, yung pag nag-swimming na kasi yung pusit eh. Pag nag-perfect match na, parang madi-discourage ka rin na pasukin pa yung Atlas. Oo. Medyo tricky talaga yung naging choice dito ng Team Liquid. For sure, ito na yung mga nakikita at gumagana doon sa mga scrims, no? Nagbago na talaga, pare. Parang nagulat ako bigla. May mga Carmilla na, may ganito na si Sanford, no? Ibang klase talagang evolution ng MLBB meta sa ngayon. And looking at what's ever happening in the map right now, para bang nagkakapalitan lang talaga. Wala tayong nakikita na nagkakasubukan pa. And I feel like everybody's just waiting para maging level 4. Oo. Parang yun talaga yung tunay na spike dito. Doon na magkaroon ng mga explosions from both teams. However, Valentina pa rin to. Dalawa yung magandang ulti na pwedeng kopyahin dito ng Falcons. Golden Hour as well as the Atlas Ultimate. Tapos i-combo nila with their own damage output. That's a scary lineup. Scary 4-man, in fact, ng Falcons. Oo, nakakatakot pa dito. Napakarami ng pang-control mula dito sa Team Liquid Philippines. Ngayon, perfect match ay gagamitin. Level 4 naman na si Sanford dito. Any moment, pwede niya gamitin kanyang ultimate. Pero maunahan siya dito ni Sanford. Or I mean, ni Flap. Yeah. Pero doon yung Fatal Links. Habang si Flap ay makakatakas din naman. Fatal Links pabalik. Mula dito kay Haji. Hahabol pa dito ang Team Liquid. Pero iiwas muna nila. Kaya lang critical at kalahati itong si Carl. Mukhang bababa ang kanilang kakayahan dito na mag-contest. Pero andito si JP. Pinapanatili na yung vision. Sakit ng mga ano dito, mga line of retry dito ni Haji. At this time, si Kyle makakakuha noon. At tinamaan pa nga ng Star Shelter na magmumula kay Sanji. Habang si Kyle ay hahabulin si Carl na patakas na rin. And si Sanji sa may gilid na bahagi, napakababa rin ng kanyang buhay. Lalaban ba sila dito? Grabe, tuloy-tuloy aksyon. Ayaw talaga magbigayan ng dalawang teams na ito, pero mukhang quits na muna dahil napakatagal ng teamfight na yon. If there's anything na masasabi ko, ang kati talaga nung Rafaela plus the Hirara combination na nakita na natin before. Di ba? Ito yung mismong kombinasyon na tumalo dun sa Pilipinas. Super Marco survives. Kasi every time na magiging aggressive ka as the Hirara, katulad ng ginawa ni Kyle doon, nakabalik pa siya doon sa turtle para makaretry, nahila pa siya ni Ogwen at bigla pa siya nakalaban. Ganun talaga kakati yung kombinasyon. Tapos nakuha pa ni Super Marco, no, naagaw pa yung Gold Crab. Small wins para kay Super Marco habang binubuhay siya ngayon ni Ogwen with the heals. Pero mukhang may masamang balak ang TLPH dito. Oo nga, tatlong miyembro ang nakaantabay. Ngayon, gamit na rin kagad yung ultimate. And this time, may pupuntahan ni JP, mapipicturan. Kaya niya atang patayin itong si Super Marco. Uy, heal! Heal! And yung heal mula kay Daddy Ogwen ang nagligtas dito kay Super Marco. Sila pa nabukulan doon. Mapapakamot ulo ka sa mga ganong kanipis na HP bar. Talaga, maintindihan mo bakit gagawin ni JP yung ganong klaseng play kasi may naka-abang naman eh. Siya na talaga yung magpapasa doon kay Sanji. Watapas na yun eh. Okay, si Kyle. The heal. Okay, ay dali yung heal para mailigtas. Hindi magmamatter yung deadly magic na nanggaling dito kay Carl. Ito yung kagandahan ng Raba, pare. Grabe yung Hirara, Rafaela.
Tsaka, Double counted. nabibigay na ata si Ogwin kakarinig yung clutch heal! Clutch heal! At saka na-discover namin kasi nila Midnight na nakaka-heal din pala yan kahit Nakalubog. nakalubog. So, napakarami mong dapat i-considera dito. Isipin mo yun pare, lumulubog tapos nahihil mo, napakadaya. At sisimulan na nga ng Team Falcons ang pagong na ito. Ang uling pagong ay napunta sa kamay ng Team Falcons in a 50-50 retry battle. Pero mukhang si Sanford naghahanap na ng away. Okay, Fatal Links ay magagamit, dalawa mahuhuli pero si Haji may sarili Fatal Links. Isa kanya mahuhuli, Sanjay nakapatay. Pero pagpipicturan, yung dalawa, Grabe! apat pala yun kasi si Kyle kanila nga habulin. Napakababa na ng HP din ni Haji. Siya mapapatay din ni Sanjay. Carlito ay tatakas na rin with the space escape. Pero mabilisan lamang bubuhayin iyan. And, Wow. grabe yung nagiging action na to at nakabawi na by the way ang Team Liquid. At dahil dyan ay mukhang sa kanila mapupunta ang pagong na ito. 1-1 na ang ating turtle score. And that's going to be Carl TZ securing that turtle. At mukhang equalize na po ang ating laro. Oh, can see through the replay. Sanford with the play. Flicker play. Makikita natin mula sa kanya. Actually, hindi nga ginamit yung Flicker? flicker. That's just the ultimate. At yung flicker play, magagalit doon kay Haji. Kaso napasama pa sila. Kasi biglang magkakasama na sila after the stolen Fatal Links. And nakita natin yung Golden Hour na nasulit naman ng TLPH. Afterwards, Sanji in combination with JP. Ito yung nakakatakot naman sa TL. Kung may imba na kombinasyon ng Falcons with this Hirara plus na Rafaela, mayroon din naman yung TLPH Golden Hour in combination with the Novaria Star Shatter. Ang katirin. Oo, nag-iinit na nga rin si Sanji dito eh. Currently 3-0 sa ating laro. At mukhang si Flap ang kanilang bibigyan. Stuns will land pero medyo may kakunatan. Uultihan na rin dito ni Carl TZ. Hindi pala nila ibibigyan to. Yun na, kinain at hindi rin mamamaximize pare yung Daytona's welcome kasi nasa malayo na rin si Super Marco. Astral Echo ay nagamit, pupuntahan si Ogwen. Tumama kalahati kagad yung HP ni Super Marco. At pagtutulong-tulungan na nila dito si Master Ogwen. Apat na miyembro mula sa Team Liquid Philippines ang nagtulong doon para siya mapatay. And currently 4-0-1. Ang ganda ng pinapakitang laro ni Sanji so far. Oh, grabe yung lagkit na ipinapakita ng TLPH ito. Nasisimulan dito ni JP na meron siya ng framed moment. So, makakapag-setup ka talaga ng frigid breath mo if you are Sanford. Passive will proc definitely because of that. Tapos, yung makati at malagkit na damage output mula dito kay Sanji mula sa malayo pa na mahirap talagang sagutin if you're Falcons. All things considered, Falcons wala silang pang-dive para hanapin dito si Sanji. And Sanji will be a problem for them. Hindi ko in-expect na bibigyan nila si Flap doon, Anat. Oo nga eh. Kasi parang kapag tinitignan natin yung HP at mga items na mayroon dito si Flap na mga sisilip po natin sa ating Infinix in-game equipment, ay para bang ang hirap bigyan. Ito yung tipong matatagalan talaga kayo para i-burst. At sa totoo lang, natagalan sila pero they had all the time that they needed. Tsaka if I'm not mistaken, puno rin yung big guy passive niya doon Diba? Puno yung stock. So, ganito ka-decisive ang Team Liquid Philippines. Ngayon si Flap ay kanilang makikita. Aray, Kumama kuko. na naman yung Star Shooter na naman gagaling dito kay Sanji. Pero kasi meron namang heal si Ogwen. So pwede nilang tiisin yan ng panandalian kasi maya-maya ay may heal na naman na ibibigay itong si Ogwen sa kanila. Yun naman talaga yung maganda. No? If you're running a sustained lineup against a poke hero such as Sanji's Novaria, kahit pa paano may sagot talaga sila. Pero mukhang sisimulan at ipaparts na ng TLM na turtle na ito. Okay, si Flap ang humaharap. I-reset nila ng panandalian. Bibigyan na naman nila. Same tactics sa kanilang Nako! na iba to si Sanford dun sa likod at makakapatay na lang isa ang Team Liquid Philippines. Kulang ng frontliner. Dito ang Falcons. Kaya bibigyan natin ni Ogwen. aray. Kailangan mo si Ogwen dito kasi baka tamaan. Challenge Star Shatter. Buti nila merong Oh, wow! sakto din yung ultimate mula dito kay Ogwen. Ngayong mabibit-bit ba? Fatal Links ay magagamit. Wow! At kinounter din ang sariling Fatal Links, ladies and gentlemen. Nakabawi din naman dalawa dito. Itong si Super Marco and JP with another. Grabe yung palitan pare. Hindi pa kasi tapos to kasi meron na namang additional na meron sumama si Marco at tagumpay sila sa pagpatay kay Tagot. And it's now up to Sanji para makapag-contest ang Team Hello. Liquid Philippines sa Lord na ito. Habulin Mukhang siya. ahabulin siya ni Kyle. Hello. Sa tinami-dami ng dashes na yun, mukhang Hala. maglilipad pa sa Galaxy si Sanji. Ala, naku, abangan na. Oh, that's it! Oh my goodness, lumubog si Kyle at para maiwasan lang yung Star Shatter. Pero teka lang, si Kyle, delikado pa rin. Hindi pa tapos ito Dito ulit welcome, may gagamitin. Pero Super Mario nakuha na, napicturan. Ang 5 miyembro. Oh, buhay pa siya. Dito ulit welcome. And JP mamamatay. What a play! What a delayed Detona's welcome. Pinicturan muna bago kinain. Grabe to. Parang nasa
nasa restaurant lang. Yung pagkain mo, bibicturan mo muna. But Falcons are outplaying TLPH. So many times in that game, nagsimula si Super Marco. And Haji forcing that ultimate mula doon kay Sanford. Bago yun, sabay ito namang si Kyle na nakahanap pa ng additional na kill, outplaying din. Etong si Sanji at nung sila JP naman ang nag-try na patayin doon si Kyle. Si Kyle lumapit sa kanyang mga kakampi. Ginamit yung lubog muli yung iframes with the Rafaela healing. Sabay pagbalik, 5 na sila. Up against TLPH, all of a sudden, Falcons have taken control of this game. At uulan po ng Rafaela sa mga rank games nyo ngayon matapos ang pinakaunang araw ng Season 18. Team Falcons utilizing the zero really nicely. Kasabayan na rin ng micromechanics na nagmumula dito kay Kyle. Mukhang makakaisa pa sila ng Torre dito sa may bandang ibaba. Team Liquid Philippines now behind almost 2,000 gold against Team Falcons. Pare, kanina palitan lang talaga itong gold lead na to. So far, wala pa naman tayo dun sa 4K power spike ng ating mga team. So masasabi ko na tablahan pa rin itong mga magaganap mamaya. This is the dive again. Lamang pa yung TL at this point. Yan, Ogwin, oo. ang ganda ng ulti. Sobrang ganda ng Bawian pulong yan eh. braso nitong dalawang players Yun, oh. natin. Pero si Kyle, nasulit niya rin yung damage niya kasi 3 yung kanyang natamaan doon. Sanji was low afterwards. Tapos meron pa siyang additional na kill. So, Ayun no. in turn, si Kyle, grabe yung outplay na yun. Alam niyang babagsak na rin mula sa Galaxy. Pero ngayon si Kyle mukhang mag-i-invade. Sanford on the defense. Astral Echo on to 4. Pero mukhang makakataka si Flap with the Daytona's welcome. Walang mangyayari sa laban na yon. Pero mukhang makukuha pa rin ng TL ang kanilang buffs. Yeah, 1.7K ang kanilang gold lead. Again, nabanggit natin, wala pa sa 4K power spike ang ating magkabilang kupunan. Pero maganda dito pare, pumupuno na rin naman. Puro, ano to, magic penetration item para kay, kay Dagut, no? Oo, yun naman talaga eh. This game feels like an eternity pero 11 minutes pa lang ang Oo nga. nagaganap. 11. We already have a lot of action between the two teams. So, at this point, masasabi mo na bigla na lang magkakaroon ng power spike etong si Super Marco kumpara sa isang Clint dahil meron kang AoE damage courtesy of the torn apart memory. At kailangan mo ring i-respect itong pagiging makunat na ni Flap at 88,000 damage taken. Yun na, patry nila yung burst eh. Kaya lang kasi meron talagang heal eh. Yun lang ang magiging puhunan dito ng Falcons. Pwede nilang sunugin lahat ng mga skills ng Team Liquid Philippines. Ihihil lang yan eh, Master Ogun eh. Ang kapal na rin ng healing na nanggagaling dito kay Ogwin. Pasok na rin naman sa late game. And siguro ang magiging solusyon dito ng Team Liquid Philippines is to just try to land those Astral Echoes and Star Shatters again and again. Pero even then, no, kahit yung pacing na ng damage na pwedeng ibato ng Team Liquid Philippines ay kaya nang sagutin ng holy healing na nanggagaling kay Ogwin. Oh, yun ang magiging problema. Tapos meron pang Haji Fatal Links, di ba? Ang dami mo talagang kailangan sagutan dito. Si Kyle. Makikita nila si Kyle, pero napakahirap, napakailap kasing huli. Talaga yan eh. Wow, 12-minute Lord. Nararamdaman mo parang 25-minute Lord yung gravity. Oh. Nararamdaman natin between two teams. And ito, mukhang naghahanap na ng mga orthodox na play ang parehas sa kupunan Team Falcons. Kyle in a prime position to potentially look for Teddy. Pero mukhang may kakainin ng isa. Daytona's welcome. Sino ang kanyang unahin? Si Sanford nga. Fatal Links ay available pa sa kanya, pero mapaburst na rin kagad siya! Hindi magagamit ni Sanford yung kanyang kakayahan. And yung setup na aatayin sa kanya. Oh my goodness, delikado at ang Team Liquid Philippines dito. And Falcons, na may lumulobo na rin na kalamangan. Magiging 4v5 ang laban. Ako si Ogwin ata mabibigyan nila. Low HP. May Nalilita hit. ignition pa. And that's going to be Ogwin going down. Hindi pwedeng i-revive ng Rafa ang sarili niya. Di talaga pwedeng walang ganti ang Team Liquid Philippines dito. At si Kyle ang magwawagi. Ngayon, nagamit yung Fatal Links. Si Haji mamamatay. Inilaban niya, Pure Fade nagamit. Pero Super makakamatay din. Dalawa kanila mahuhuli. Habang si Kyle ngayon, ini-intercept lang kung saan dadaan. Dito ang Team Liquid. And Sanford, dahil nga merong clowns, re-respeto muna ang Falcons. Pero teka lang maganda pa rin ang pwesto ng Team Falcons. Potentially pwede silang makahanap. Pero mukhang sila ang mahanap. Sanford looking for Super Marco, forces the flicker. At makakapag-Daytona's welcome palayo dito si Flap. By Lord na nagmamarcha sa may bandang itaas. If you are Team Liquid Philippines, paano ka dedepensa dito? Well, you do have yung Novaria. So medyo madali dito para sa TLPH dumepensa. Habulin siya. Lalong-lalo na meron ng Clint. Lalo na na-distract naman dito ang mga members ng Falcons. This will be an easy defense for them unless itong si Kyle ay makahanap ng opening. Buti na lang, meron sila ditong sentry dun sa may side nila ng purple buff. TLPH
will be safe under their turret for now. Oo, and that is a 4 now. Dahil Team Falcons, patuloy pa rin sila na magmamarcha dito sa may bandang itaas. Makakadama ang Lord. Pero mukhang agad-agad din itong matutunaw sa kamay ng Team Liquid. Mid lane naman ang kanilang pupuntahan pero kulang ang minions na meron ng Team Falcons. So far, a great defense para sa Team Liquid. Yeah, may paghinga pang mararanasan dito ang Team Liquid Philippines. Pero so far, napakaganda ng nagiging commitment dito ng Falcons. Talagang piling-pili lahat ng mga team fights na yun. Nice effort though para kay Carl at sa Team Liquid na i-burst kagad itong si Ogen. I believe kung hindi namatay si Ogen, mas grabe pa, mas malala pa yung pwedeng matamasa doon ng Team Liquid eh. Kung iba nga yung namatay, baka binuhay lang ulit eh. Oo nga eh. Parang yun yung medyo no choice if you're up against a Rafaela, especially later parts in the game. Kailangan talaga yung Rafaela yung mapitas mo kasi it's good as no pitas kung sakaling iba yung Kung mapitas iba, mo. parang wala din. Nagsayang ka pa ng mga spells and ults mo. Oo. There is a little bit of concern para sa TLPH dito kay Sanford on this Atlas. Kung papansinin, 6,000 gold lang siya. Way below sa roamer nung katapat niya, which is 8,000 gold para kay Ogwin. At mas konti rin yung farm niya kay JP. So anong ibig sabihin nito? 2 items pa lang siya. Only has the Kiras in combination with the Radiant Armor. So hindi pa ganun kabilis na hindi ganun katagal magstay sa team fights. At kung maalala ninyo, nung pagkapitas niya, nasulit yung Sky Piercer na meron si Super Marco on how fast they were able to take out yung Atlas ni Sanford. Oo. And hindi pa nga tayo nakakita ng, let's just say, yung rason kung bakit. Kung bakit nakikita natin glimmers of what should be the combo Ideya. para sa Team Liquid Oo. Philippines, but haven't really completely seen total domination in team fights. But for Team Falcons, on the other hand, naging napakaganda yung laro na ito para kay Super Marco. 70 stacks sa kanyang Sky Piercer. Makalapit ka lang yan, pare. May chance ang maglalaho ka. Huwag ka lalapit kay Marco, ha? Di ba, ang hirap? Pag tumama yung torn apart memory, di ba? Parang uubusin talaga nun yung HP mo. So, ito na yung mga threat talaga na kailangang bantayan ng Team Liquid. Full items na rin siya, by the way. So that's Berserker's Fury. Pang dulo niya dito, Super Marco will hit like a truck. Kung sakali maka-free hit dito, 3,000 lead at 16 minutes para sa Falcons. Very interesting build as well. Para sa Brody na ito, nakasanayan natin ng mga Brody ay nagbibuild ng armor penetration with the Malefic Roar as oo. well. But this time ay crit build Brody pala ang ating nakikita mo. 2-4 crit by the way. sakit. Dito sa Lord. No? Bilis. Ang bilis nila. Tignan mo kalahati na kagad yung buhay ng Lord na ito. Bibitawan nila panandalian. Pero si Flap bibigyan nila dito. Bigger na force na rin mula kay Flap. Pero yung wave sa itaas ay pabor pa rin para sa Falcons. Reset lang sila ng panandalian kasi meron nga namang heal na nanggagaling dito kay Ogwin. Ubus pasensya lang tayong play dito ng Team Falcons. Ang ganun na nga. Kasi parang nasa kanila yung advantage pag ganun. And Sanford now wants to go for an initiation. Naghihiwa-hiwalay sila dito. Ready ata sila at uubusin nila yung buhay kagad dito ni Flap. Hindi pa rin naman nagagamit yung Fatal Legs. Kalahati para kay Sanford. Pero bubuhayin lang kagad. Dito ay pinigilan yung pagbuhay. Pagkakataon natatok para kay Teddy. Pero si Haji ay hawak-hawak yung Fatal Legs. Threat pa rin ito para sa Team Liquid. Tanda natin, walang purify si Teddy dito. Still on that flicker. JP trying to look for the play. Half HP. Okay. Bibigyan na ng torn apart memory. That's the ultimate burn as well. Yan, susubukan nilang buhayin ha. Susubukan nilang buhayin. Magtatagumpay sila. Merong flying clouds. Makakasama kagad dito si Flap. At ibuburst na rin kagad nila. Soft reset na kanilang gagawin. At si Haji ay mapapalalim. Carlito magwawagi doon sa Lord. At aatras na ang Team Liquid. Makikita natin si Haji as well as JP had the same idea to stop the jungler na mag-retry. Golden hour para dito kay JP at syempre yung kinopyang Fatal Links naman para kay Haji na naging successful sila dun sa Lord prior to this pero in that last Lord 18 minutes into this game mas lumamang ang TLPH dahil sa nagawa ni Daddy JP. Oo, at kakatapos pa lamang nung huling revive ng Rafaela so hindi rin basta-basta na pwedeng buhayin si Haji matapos ng pagkakamali na iyon. With that Team Liquid Philippines, pwesto sa may patay bandang ba? itaas, hindi makakatakas with the iframe. Siyempre. Pero ito na, Astral Echo, nagamit na rin 3, 4 ang matatamaan, makakakuha na ng isang tore ang side ng Team Liquid. Ayun na, unti-unti lang Team Liquid Philippines ito, no? Unti-unting nagbabasag. Dito ko na Swegal magagamit. Iuntog doon sa gilid, pero nagamit lang kagad yung Golden Hour para protection na ng kanyang kakampi. Ngayon si Sanford, naghahabol kay Super Marco. Bumili na rin ng Immortality. At tagumpis sila sa pag-live, pero mamamatay. Papag Immortality ni Marco. Makakatakas pa siya. Tumama yung stun, pero sasagutin ni Haji. Super Marco nakakapihit.
Haji makakapatay din. Tatlo ang tutumba. Patay din si Dagot. At sugod na ang Falcons. At mukhang napaliktad pa ata ng Team Falcons ito. Sanji Ano? versus Kyle. Part 2. Masaslow niya dito yung Hirara pero napakadaming dash. Ang kailangan na ulit lumangoy patungo sa Garak. Flicker from Sanji. A 1v1 with a great one. Kaya lang ang nagiging problema sa gitnang bahagi. Pasugod na ang Team Falcons. Mamamaalam din si Sanji. Si JP na lang natitira. Kaya niya bang proteksyonan ang kanilang kristal? Masugod na rin ang Falcons at tuloy-tuloy ang pagrarangkada at paglipad. Mapipicture niya naman ang dalian. Pero 14 seconds pa si Teddy. Siya'y mamamatay at tuluyan ang lilipad ang Team Falcons. Absolute cinema of a game number 3 para sa ating Clash of the Titans. At hindi na nga po tayo makapagkarinigan dito sa loob ng FPL Arena. Sa ganda ng laro na yun. What a game! You would think na patay na doon si Kyle, but then the sustain. Mula doon sa iframes na meron siya, nag-regen, bumalik sa laban. Nakita natin yung Brody ni Super Marco na nagbibigay na nakarangalan sa bansa from way back. This championship, Brody, on that defense, naging instrumental sa panalo ng Falcons. Wow, what a treat. 3 games of absolute. Cinema. Hindi ko na nga sasabihin pero wow, spectacular Clash of the Titans. Still, Team Liquid Philippines showing up sa ating opening day. Defending champions still. Pinakita ang kanilang lakas ng game number 1, but games 2 and 3, Falcons ang nakalamang. Ibang klase yung naging idea din dito ng Team Liquid. May kita mo namang gumagana na yung mga pinaplano nila dito at may mga punto na umabante na sila. Yung damage si Sanji ay nararanasan na. Pero pinipeste sila nung mga heal, pinipeste sila nung revive. Vitalize. Diba? Oh, I mean, resurrection or kung ano man. But Kyle actually played so well this game. Lalo na dito sa clash na to kung saan tatlo yung tinamaan niya ng mga skills niya. So talagang nasulit. Madami talaga siyang napatay. Eventually, scoring 3 kills na mahabang chase niya doon. Kay Sanji, yun yung part 1. Tapos, sino mag-aakala may part 2 pa pala yung chase. But now at this Lord Siege, Kyle, nakapitas ng isa. Magre-regen doon sa may baba. And then, makikita natin si Super Marco. Tingnan mo naman yung heal. Tapos nabuhay pa siya. Dahil sa lifesteal at doon sa heal. Super Marco with that immortality by Eden. Wow. And dito natin makikita no, na lahat ng ating mga manlalaro ay talagang online na talaga. Kaya pumunta na tayo sa ating stage para kasama ng mga winners. And with the Clash of the Titans blowing our mind, a reverse sweep for Team Falcons! Wow! I mean, yung last game na yon, the last clash, was so mind-blowing. Goosebumps ang pinakita nila sa atin. And with that, gusto natin balikan yung naging interview kanina sa ating mga players.